Hello po sa inyong lahat mga ka-IBL, good morning po. So andito po tayo ngayon sa yard natin. So kami po ngayon ay nag-assemble at saka magko-convert po tayo ng ating unit. Itong ating Suzuki DA63 po na unit natin. So ngayon po mga ka-IBL, ang dami pong nagtatanong, ano po ba yung setup natin when it comes to conversion natin? Kasi yung iba po, ang ginagawa po nila, Lan, say hi to our viewers. Yung ginagawa po nila is itong yung ginagawa po nila is yung dinalagyan nila ng tinatawag nilang baki-baki or parang secondary gearbox yung nilalagay nila. But sa atin po dito mga ka-IBL, hindi po natin yung ginagawa, which is ang daghan nagigkayo mig mga unit gyud nga dili baki-baki ang amua. So kaning ato ang ibaki-baki lang kaning ato mga DE65 Alan, di ba? Okay. Baki-baki mangina siya. Mangina siyang additional yung gearbox na kay. Additional na gearbox. Baki-baki original daan. Original. So itong ating DE63, ang ginagamit natin is yung putol talaga yung kuha natin yan. So nganong gani nila explain nato sa ato ang mga viewers nato unsay pamaagi nato sa ato ang conversion sa ato ang rack end nato. Atong tawag ani kay rack end, di ba? Kani siya ang wa pa na putol na. Ito po yung original natin mga ka-IBL. Original yan, galing ng Japan. Ito yung setup talaga. Kasi yung makikita nyo po, yan po yung steering wheel. Ito po yung motor sa steering. Opo, ito. Medyo mainit lang, hindi ko pwedeng i-touch yan. Dili kinating. So, ang ginagawa natin dyan, cutting tayo. Cutting. Kasi ita-transfer natin to sa lipat natin dito. Yan. Ang dito ang yun, dito na ilagay. Yung isa ito, Alan. Dito na ilagay. Dito na. Tulad dito. So ito na yung tapos na naming rack in. Ito yung bali machine shop natin. So machine shop lang talaga, hindi lang to welding lang ha. Machine shop na. Machine shop yung ginagamit natin. So talagang durable po yan. Kinira may putol. So ito yung putol natin. Wala may Lan. putulan shafting. Walang putol yung shafting. Balik original naman siya. Back to original po yan mga ka-IBL. So ayan po. So ayan. So kani siya Lan. Tanaw na to. Mani ang rack end na mo. So duha ka putol. Okay, gibali man. Bali man nato. Kiriya diha man tani. Ang kani original sa Japan kani. Diha na nagtaod. So daw Kani siya diri na. Kani. Gibaylo ra. Igura nato gibali mga ka-IBL. So nilipat lang natin, pero yung pag-welding po nito, machine shop natin yan ha, hindi po yung kami lang dito. Mas mahal yung machine shop. Oo. So dito po sa amin, lahat po ng conversion namin sa DA63 po, sa mga unit natin, yung mga DA63 na series namin, ito po yung ginagawa talaga namin. Machine shop po yan, hindi po yan baki-baki. Magbaki-baki tayo pag DA65 yung unit natin. Pero pag DA63 Alan, walang baki-baki ay kay. Kuan mga ito disturbo kay sa sulod. Kay dire man kamo taon og usa. Diha no. Diha na magtaon sa kag usa dire. So duha na. Duha na. So kung mag-aircon ka, ana mag-aircon, ang aircon magyaw yun, di man ka plastarong tarong. di ka plastarog tarong. Na sabon kay diha. Dire. So pag kuan kayo, pag minachine shop nyo lang yung rack end niya, kung dito ka lang magkukuan po, magbutas. Dito walang butas. Sirado na yan natin. So dito na malagay. So yan ang mangyari. So yan ang setup natin. Na pag-welding, pulido man. Kay machine shop man. Ang gitira ani kuan man gid. Kanang tigid ba? Alo. So ayan, makikita nyo po ito mga ka-IBL. Ito po yung ating machine shop ng rack in po natin. Hindi mabali. So hindi talaga yan yung mga viewers natin na kinakabahan pag baka daw maputol. Hindi po yan basta-basta maputol mga ka-IBL. Talagang solid po yan. Kira may solid. Ito yung shafting. Kuan ra man siya housing. Housing lang to mga ka-IBL. So ayan po mga ka-IBL, sana po ay nakita nyo po yung pagkuhan natin.
yung ating conversion po dito po sa IBL. So ayan po, ito po ay aming Suzuki DA63 po mga ka-IBL. Yan po yan. Buhay ram silang baki-baki. Oh, sa una wala may baki-baki. Sa Norquis. Oh. 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 Na mga special unit yun. Special unit po yan, tama po yan. Ang nagpauso lang ng baki-baki is yung sa Mindanao. Oh, sila po yung nagpauso niyan. But dito sa Cebu na tayo talaga yung nauna when it comes to surplus po, rebuilding ng mga unit. Hindi po tayo gumagamit ng mga ganyan. So, so far wala pong problema naman. Ang problema sa baki-baki pag nag-welding. Oh, yun ang medyo isang delikado. Oh, meron naman mga cons and pros po. So ayan po mga ka-IBL. So yan. So check po natin yan. Chine-check po namin yan lahat. So kailangan yan check kung may lata, kung mayroong lata, tapakan namin yan or check talaga namin yan. Yan po. Hindi pwedeng masilya lang yan. So yan. So ito po yung kuan natin sa loob mga ka-IBL ng ating DA63. So yan. Ito na po yung hydrovac natin, ready for transfer na siya. Ito po talaga yung setup. Galing sa right hand drive, tapos ilipat natin dito sa left. So ito talaga yung pinaka-importante na pag nagkuhan kayo, nag-assembly kayo. So kailangan maganda yung setup po talaga ng itong ating steering wheel talaga po mga ka-IBL. So ayan po. So malaki-laki pa po tong trabaho mga ka-IBL. So dito po yung cutting natin. Yan po cutting. So yung pag-welding natin po yan mga ka-IBL is back to back po yan. Yan. So dito po sa amin mga ka-IBL talagang pinapakita natin. Wala po kaming tinatago paano namin i-assemble po yung unit natin. So wala na ilata kung sa Bisaya pa. So kana yan, kailangan natin yan, back to back na welding yan. Tapos ito po yung makina nito. Yun, tapos try na ha. Ayan, maganda yung makina. So check natin kung kailan ba to, anong modelo to sa Japan. Yan, ang model nito sa Japan is seatbelt 2004 po mga ka-IBL. 2004 po to. So manual. 20 years na. Oh, imagine ha, 20 years na ha. Mga ka-IBL, 20 years na po to sa Japan ha. But nakikita nyo naman po, talagang fresh na fresh po to. So kung sa Pilipinas to ginamit, Alan, lata na kayo ni? Ha? Wala, lata na kayo ni. So kung sa Pilipinas pa to ginamit na 20 years na, imagine 2004 to. Manufacturing sa Japan ha. 2004. But ganito pa din yung kuha niya. Yung itsura ng unit. Walay lata. So kung dito pa din sa Pilipinas, patay perti na ning lata Romel. Ha? Lata na, but ito makikita nyo no po yan mga ka-IBL yan po. Ang gandang unit, walang lata, yung chassis po original po yan ha. Wala po yung lata. Yan lang ang kagandahan po ng Japan. Kasi dyan yun makikita po yung disiplina ng mga Hapon. Mga ganitong unit. So syempre makikita nyo po may cutting kasi kinuha natin nagkuhan tayo nilipat natin yung kaniyang yung steering wheel from right to left so yan may cutting to. So makikita nyo to mga cutting. Syempre sa isang container po kailangan yung pagkasyahin ng 18 units po yan mga ka-IBL. Sa 18 unit may tatlong ganun. Oo. So
Kating na na. Oh, cutting kasi lugi naman po yung Ang 15 diri ra kaman. ang 15 dito lang. Dito 15. Dito lang 15. Tulo ka buo. Oh. Puto inani kay masabot sa So pag 18 yan. So huwag kayong mag-alala po mga ka-ABL kasi naman makikita nyo naman po. Back to back po yan. Yung pag-welding yan. So pero pag mga Amerikano, pag nakita to yung Amerikano, baka ma-heart attack. Sabihin nila grabe to mga Pilipino, but I will commend po yung mga Filipino po na nag-a-assemble po, talagang ang gagaling ng mga Filipino. Imagine that. Kikita nyo naman po. Magaling ang Pilipino, talagang napakagaling. Marunong mag Mangitag paagi, ha? pero wala ang sigig trabaho pero wala sasakyan. Yun ang problema sa amin, no, totoo. Ang nagtatrabaho, kami dito na nagtatrabaho, nagbebenta ng mga unit pero walang sasakyan. Bakit kaya? No? Di palabi lang sila. Yes. Oh. Balag wa tayo to ha. Oo na. So again mga ka-ABL, so yan po. Yan. Ang gandang unit po yan. So check na to lang kung na yung mga lata. Soldado na to. Tapat ta. Yan. So yan. Back to back po talaga yan, ha. Mana pintalan gyud nato nila ng silya gyud ta ani. Kasulod. Oh. Di tanawon gyud nato na. Inana gyud. So again mga ka-ABL, maraming salamat po sa pag-follow niyo po sa aming YouTube channel. Dito po sa EBL Cebu Motor Traders po. Magandang umaga po mga ka-ABL.